Sopa, State of the State and impeachment. So many things going on in Philippine politics and U.S. politics. We'll try to discuss everything as Kababayan LA starts right now. Magandang hapon mga kababayan, kayo po ay nanonood ng kauna-unahan at kaisa-isang pang-araw-araw na produksyon para sa ating mga kababayan dito sa Amerika. Importante po na malaman natin yung mga nangyayari sa paligid natin para mas lalo po tayong makapamuhay ng mas malugod at mas mataguyod dito po sa Amerika. And this afternoon on the show, we're going to be talking about a lot of issues, starting with Philippine politics, also U.S. politics. So many things going on, like I said earlier at the top of the program. Simulan na po natin ang ating talakayan sa balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Joining us from their Glendale newsroom, magandang hapon sa iyo, Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. Ronnie, and so many things to discuss today, starting with the ongoing impeachment trials sa Chief Justice sa Pilipinas. Isang unprecedented, ika nga, historic moment ang nangyayari ngayon sa ating bayan where the Chief Justice of the Supreme Court is undergoing impeachment trial sa Senate po. What are your thoughts on this, Ronnie? Because, you know, you've been covering politics. You were covering Philippine politics in the Philippines when you were still working there as a journalist. What are your thoughts on this? Alam mo, personally, ang tingin ko dyan, ang isa talagang problema ng ating bayan is law enforcement. Yes. When you speak of law enforcement, of course, kasama na dyan ang justice system natin, ang courts, ang police, and yun na nga, ang problema is maraming tinatawag nila mga big fish sa atin na nagko-commit ng crime pero hindi naman nahuhuli. Samantala yung maliliit sa atin na nahuhuli, lagi nakakulong yan mga yan. Noong presidente pa si Joseph Estrada, sinabi niya, there are criminals wearing robes, sinasabi niya, refer niya ito sa mga judges. At ito na nga, mukhang isa na nga itong pinaka-highlight ng ating justice system na kung saan ang Chief Justice mismo is undergoing impeachment trial kasi nga sinasabi nila na meron siyang hindi dineclare na kanyang supposedly mga ill-gotten wealth na nakuha niya raw, nakuha niya ito nung siya pagkatapos na in-appoint, midnight appointee siya ni Presidente Gloria Arroyo na kung saan also is facing corruption charges dito sa administrasyon ni Presidente Noynoy Aquino ngayon. All right, Ronnie, bottom line is it's time to clean house. They are doing that, so many coverages in the Philippines, and nakakalungkot lang. The time that they're covering it, it's ongoing, happen sa Pilipinas, madaling araw naman sa atin. So even if we try to stay up for it, medyo mahirap kasi kailangan din nating matulog. So to sum it up, last 3 days ng impeachment trial or hearing para sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa Kababayan LA, what has gone down? Oo, yung clerk of court, she was summoned to release yung documents na sinasabing na the statement of assets and liabilities itong Chief Justice Corona, mukhang meron yata mga deficiencies kasi sinasabi nila maraming na-amass na wealth to si Justice Corona. Meron daw siyang 18 million peso worth yata ng condominium, samantalang ang dineclare niya ng assets is 14 million pesos, So ito ngayon, gusto nila malaman kung talaga bang pagmamayari niya itong mga condominium na to at kung ito nga ay hindi niya dineclare yung totoong worth niya, violation ito ng Constitution. At alam ko meron ding debate sa tungkol sa papahintulutan ba ang kanyang mga asawa at mga anak na tumestigo para at laban sa kanya. Of course, malalaman natin sa mga darating na araw, ang ngayon, ang contention ngayon is ang kanyang statement of assets, at marami pang nakakatawang araw dyan dahil yung prosecutor, alam naman natin, mga rookies pa yata yan sa larangan ng hustisya, ang kanyang defense counsel, yung dating Associate Justice na Serafin Cuevas, at napakagaling yan, At ngayon, malalaman natin hanggat pinanonood natin, kasi nga live sa TV yan, as far as our kababayan are concerned, makikita natin kung gaano kagaling ang prosecutor at kung talagang seryoso ang administrasyon ni Presidente Noynoy Aquino. And day 2 was a point for defense actually because prosecution, they were caught not ready with some of the, ano bang tawag doon sa, mga, what do you call that, items na kailangan ipakita to present to the court.
Oo, no? Of course, no, lahat ng kanilang evidence, documents, lahat ito hindi raw handa sila, no? At mukhang nagkaka-delay-delay, pero gayon pa man, tinutulungan sila mismo ng ating mga senador na kung saan ginawa ng impeachment trial ang itong ating Senado. So sila ay magagaling ang mga, sila Senate President Enrile, sila Senator Drilon. So makikita natin kung ano talaga ang magiging development at kung talaga may impeach itong si Chief Justice Corona. Alright, meanwhile, Ronnie, moving on, dito naman sa Amerika, pinakamalaking balita, and not just, I guess, in the US, no, pinag-uusapan din sa buong mundo, yung TIPA at saka yung SOPA. For those that are hearing it for the first time right now here on the show, can you break it down for us? What does that mean? SOPA, no, Stop Online Piracy Act, itong isang House Congress bill. At yung Senate version naman ang tinatawag mo na the Protect IP Act or Internet Protocol Act, ano? Ito ay mga bills na ito, mga panukala na kung saan they would like, ang sinasabi ng mga critics, ano, they would like to censor, ano, quote unquote, censor the internet, na kung saan ito ay nagpaprotesta ang Google, ang Yahoo, ang mga malalaking websites, even Wikipedia. In fact, nag-shutdown ng Wikipedia for one whole day para sinasabi nila pagka sinensor nyo ang internet ay mawawala ang freedom, which is the bastion of American democracy. Alright, and we're gonna be finding out kung anong mga developments niyan. Ano ba ito? Pagbobotohan ba ito, Ronnie? Ano na bang nangyayari ngayon? Oo, no, sa January 24, pagbobotohan yan sa Senate kasi ang ano mo, isang issue dyan kasi the entertainment industry na kung saan sila talaga ang nagpupursige na maipasa itong mga bills na to, they gave the senators or mga kumikita sa kanila, mga through lobbies or whatever, 7.5 times ang contribution nila sa US senators, samantalang yung mga nag-oppose ito, Google, Yahoo, or ano pa man, ano lang daw, kukunti lang daw ang kinocontribute nila sa mga senador. So, sino ba talaga ang mananalo dyan, ano? However, sabi naman ni Senator Reid, Senate President Reid, ano, sabi niya na itong version na ito ng sa Senate, ano, mukhang babaguhin nila iba dyan para lahat daw ma-please lahat nila, magiging win-win situation as far as the entertainments and the artists are concerned, na kasi nga napapirate yung kanilang mga trabaho, yung kanilang mga craft, at yung mga ito nga sinasabi nila, don't stop freedom of the press and itong Freedom sa of internet speech. at na para Bottom maging line. China yun ang ino-oppose natin. Yes, alright. Wala namang pagbabago sa budget ni California Governor Jerry Brown, even as he presented today, 10 o'clock in the morning, yung kanyang State of the State address, no? 20 minutes lang ang kanyang speech, pero kabilang doon yung pagdedepensa sa kanyang mga budget cuts na ipinanukala. I think we talked about that 2 weeks ago. Yeah, no. Alam mo, ang sinasabi ni Senator Brown, it is being described as California is on the mend, ano? Mukhang recovering daw as far as the governor is concerned. However, of course, depende yan sa revenues na makukolekta ng state of California. Meanwhile, ini-emphasize niya talagang kailangan magkakaroon ng budget cuts, especially in education at saka healthcare. In fact, ang CalWorks, ano, ito yung tinatawag na mga nawalan ng trabaho tapos re-educate nila would be slashed by nearly $1 billion. At saka po yung mga nagpo-provide, yung binibigyan ng mga assistance for children, yung mga yung nagbibigay ng mga tulong Services. sa mga bata, may mga Yes. bata na para makatrabaho yung mga parents nila. 71 children ang affected dyan, 71,000 children. Mawawala po yung budget na yan. So yung daycare nila, tapos yung pong mga estudyante natin, ano, yung mga sa state colleges, matatanggal din po at mukhang tataas ang mga tuition fees as far as the students are concerned. So basically, California Governor Jerry Brown is asking everybody, all Californians, to make sacrifices. Pero ang sinasabi naman ng mga ibang maapektuhan, hindi raw dapat sana maapektuhan ng ganito kagrabe yung mga kabataan, yung education system, of course. But surprisingly, in his speech, Governor Jerry Brown also asked for education reform dito sa California. So we're going to be talking about that in the coming days here on the show. But for now, Ronnie, thank you for sharing those news stories with us. Saan pa ba kami makakakuha ng mas maraming balita? Of course, sa aming pong mga pahayagan, midweek balita, weekend balita, at saka po meron po kami US Asian Post at ang aming pong website, balita.com. Thank you so much, Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. More power to you. Meanwhile, dito naman po sa Kababayan LA, panibagong panukala sa immigration na makakatulong naman sa ating mga kababayan. Pag-usapan po natin yan sa aming pagbabalik.